Ang gusto kong sabihin sa mga kabataan, mag-aral kayong mabuti kasi kayo ang pag-asa ng bayan ng Teresa. Pag kayo'y naging maunlad, uunlad ang ating komunidad. So, isang mainit na tanghali po sa ating lahat. So, welcome po sa ating pamanang storya ng mga Teresanyo. So, now, kasama po natin si Nanay Elet at magbabahagi po siya ng mga natatandaan niya noon dito sa bayan ng Teresa. Nanay Elet, pwede mo pakilala kayo sa Teresanyo? Ako po si Marilyn Halili Cadan, 68 years old. Ayan, tubong poblasyon po ba sa nanay? May iba. May iba. So, kailan lang po kayo nanirahan dito sa poblasyon? Ay, umuupa lang po ako dito. Abo. Pero lumaki po kayo sa may iba. Sa May Saan po Iba. sa may iba kayo? E. Rodriguez. E. Rodriguez. So, sa Teresa po talaga kayo lumaki. Oo. At dito rin kayo pinanganak sa Teresa. Bali-balita ko po, may kaharap daw po eskwelahan. At Yes. sabi po nila, doon daw po kayo nag-aral. Tama po ba? Opo. Ayan, pwede magkwento po kayo sa amin kung ano po ang itsura po noon dati at ano pong pangalan ng eskwelahan na yun dati. Nung ako'y mag-aral, Teresa High School. Pero yun, marami yung naging Teresa National High School, yung ganyan, community. Pero yun, branch ng Republican College. So ano po siya? Public or private? Private. Wow! So private po pala siya. Yes. So ano po siya? Teresa High School, tapos naging Teresa Maraming Community. naging tawag community. Pero yun, ang may-ari noon, si Dr. Agiling. Dr. Aging. Asan na po si Dr. Aging? Ay, baka patay na. Taga Teresa po ba siya? Hindi. Quezon City. Sino po natatandaan nyo na mga teachers na po doon sa eskwelahan na yun? Ay, magagaling ang maging teacher ko riyan. Nariyan si Mr. Gomez, si Mr. Palmes. Marami kaming naging teacher riyan kasi marami kaming math. May trigonometry, may physics, may chemistry. Maraming ng math riyan. Sino po naman ang mga natatandaan yung mga kaklase ninyo doon sa eskwelahan nyo na yun before? Ako'y parang nagtigil ako pero sina Mayor Rodel kaklase ko ng elementary. But 70 kami. Pero ako hindi ko maanuhan kung anong dahilan kung ano ako'y nagtigil kaya hindi nila ako nakabat. Pero riyan rin ako nag-graduate kasama ng mister ko. So ano po siya? I mean, yung pong Teresa High School dati, community school or ano pong Teresa Community High School. Teresa Community High School tapos naging Teresa High School po. Hindi ko lang matandaan kung anong year nang magpalit. Natatandaan ko para siyang bahay na may hagdan, na para bang may overlooking, na may azotea sa harap. May makikita kang yung pagraan ng mga sasakyan. Kaya lahat na rumaan, pag ikaw makikita mo kung sino-sinong mga rumaraan. Natatandaan niyo po ba kung anong itsura po dati ng munisipyo or alam niyo po ba kung ano po nangyari sa dating munisipyo? Sabi ng nanay ko, nasunog. Pero nung ako'y pumasok na rito, si Rizal, kalapit niyang harap. Ngayon, lalabas na si Rizal Isang hakbang na lang, lalabas na siya ng gate. Ganyan rin, parang ganyan pa rin. Ganyan pa rin po dati. Pero Kasi, mas malaki lang po ngayon. Mas malaki ngayon, mas improve. Kasi maraming kawani. Sabi-sabi po nila, meron daw po dating sinihan ng Teresa. Meron. Tabutan niyo po? Wow! Global program. Pag nawala ng kuryente, tatatakang ka sa braso. Pagkatapos, pag ikaw ay uuwi at nawala ng kuryente, pwede kang bumalik. Global program ang sinihan. Magkano pong entrance na sa sinihan? 25. 25 centavos? Oo. Malaki na po yun dati. Siyempre, kasi ang bawon ko sa school 15 sa umaga, 10 sa hapon. Pero hindi ko kayang ubusin yun. Dahil sa mura ng bilihin po Oo. dati.
Kasi natatandaan ko, ang sweldo ng tatay ko, 2 piso lang. So kung matatandaan nyo po, kasi sabi-sabi po nila, mabilis din daw pong nawala or gumuho yung sinihan. Hindi naman nag-migrate kasi ang may-ari sa Amerika, pero kung patuloy pa rin yun, maaaring nagkaroon ng improvement. Mga ilang taon po yung sinihan? Elementary ako nag-ooperate na sila Pagkatapos si high school ako, meron pa rin. So matagal po. Ang noong sawali, kita mo yung sikat ng araw. yung po mga dingding sa wali. May projector yan, manunulkan sine. Pag natapat ka roon sa may butas, may ilaw ang mukha mo. Tapos may surot. Kasi tabla lang ang upuan. Ayan. Pero 2 palabas. So, bali nga po yung bali-balita noon na mayroon nga talagang sinihan. So, totoo nga po talagang may sinihan tayo dati. Kung natatandaan nyo po dati, ano po yung mga pangunahing transportation or yung mga sinasakyan nila dati dito sa Teresa? Kalesa. Kalesa po talaga. Oo. 2 ang may-ari ng kalesa rito. Isang taga May Iba at saka isang taga Kalumpang. Pag po ba may kalesa ka dati, ibig sabihin mayaman ka na? Hindi naman. Hindi naman. Basta yun lang ang source ng transportation. Pero bihira ang sumasakay. Ang sinasakay lang roon pag magpapabayo ng palay. Diyan sa Kiskisan. Ano pong year yung nagkaroon na ng tricycle? Parang dadalawa lang itataguding lamang. Sa ano po? Itataguding. Nila Soyla, nila Ma'am Grace, Lolo. Kasi may isang yung parang service ng Tacoma. Parang weekon. Kaya kami paghapon namamasyal. Pagdadala ng mga pabayuhin o babayuhin. Sa natatandaan niyo po dati, saan po nakatayo yung simbahan talaga natin? Or chapel ng Teresa? Nagisnan ko dyan na rin. Ito na rin po. Oo, so, na rin. nagpasa po to 50 years yung simbahan natin. More than na. Oo. So, isa na nga talagang heritage ang ating lumang simbahan. No? Nabuhay na po ba kayo na siyam na po ang barangay ng bayan ng Teresa? Ang alam ko para tayong lang ng Antipolo, barrio. Barrio, yes. Pagkatapos parang high school na yata ako, natandaan ko na parang yung nagbarabarangay na. Kasi pag nagbabasketball noong araw, yung Kalumpang, Dulong Bayan, Santo Cristo, CDS yan. Combine ang Kalumpang, Dulong Bayan at saka Santo Cristo. Santin iyan. CDS kung tawagin. Ano pa pong natatandaan nyo dati nung bata pa kayo sa bayan ng Teresa? Ang namin noon, Sukol. Pinaka-getaway namin. Ilang taon po kayo nagsasukol po kayo? 60s na ganyan, 70s. Ay na ang namin, yung Sukol. Yun ang namin. Pinakalutuan sa ilog. Kasi may ilog lang sa baba. Pagka pagluluto, pag nakakain, iiwan yung mga katirola, kalya. Maliligo na kami kasi libre ako rin sa nagbabantay. Kaya po nakakaligo kayo sa sukol. Kasi may bayad. Pero yung tulay po natin, ano po natatandaan nyo dati sa tulay natin dito sa Teresa? Lagis lang ko ganyan na rin Kasi yung laang may iba noong araw, parang daang paragos laang. Kasi wala nga sasakyan daang tao lamang, saka paragos. Kasi na-develop na nitong yung parang nagsarili na ang Teresa sa Antipolo. Kasi yun, na-develop na yung mga kalsada. So ang naabutan nyo po ay yung dating baryo patay ng Antipolo. Oo. Tapos naabutan na rin po yung naghiwalay na po at nagsarili na po ang bayan ng Teresa. Natatandaan niyo po ba kung sino unang-unang mayor ng Teresa? Kasi ang lagi lang ko ng mayor si Francisco Pero hindi ko alam yung kung sino yung mga Kasi na-develop na nga ang Teresa pagdating yung mga mayor na laot. Pero alam na rin po bang naging baryo rin tayo ng Moro? Hindi ko alam. Yun na. So yun na po yung sobrang matagal. Ano ba kung tatandaan nyo? Baka nyo na pa kayong i-share or ma-share sa amin na itsura po dati ng Teresa? Daw ni ang bayan ng Teresa kasi ilan ng bahay. Sa may iba, natatandaan ko manggaling dito sa may Ponce, naroon yung Fernando. Pagkatapos, sinatatalo ni Fernando, hindi pa rin raon Yung tapat ng Peserio San Jose,
may isang bahay roon. Tapos amin. Tapos ilan pa rin. Ilan ang bahay roon? Walang 10. Kasi natatandaan ko, kami elementary ni na mayor, kami annex Sa labas kami nag-school ng grade 3 and 4. Walang dadalwa pa ang school building sa Criterio. 3 at grade 4, sa labas kami. Doon kami pumasok. Ano pong pangkaraniwang pangkabuhayan? Meron kayo Magsasaka. Magsasaka talaga. Natatandaan ko noong araw, ang bus, kung rumaan rito, umaga. Kahit naliligo ka pa, iintayin ka. Halimbawa, yung sirakan din, magpe-prepare pa ng kanyang pantinda, titigil yung bus. Iintayin iyon. Tapos pupunta siguro Pasig, Taytay. Pagbalik na ang bus, hapon uli. Yun uli ang sakay. Ano po yung mga masasayang alaala ninyo nung mga panahon niyo po? Ay, masaya ang kabataan ko. Kasi Ano pong difference ngayon? Ay, di ba, ngayon ang mga bata, sa gadget. Kami noon, mga manual na laro. Tumbang preso, luktong tingi, tapos building, tapos pag natapos roon, aakyat kami roon sa pinagbahayan ni Engineer Ading San Jose. Roon, pababae yun. Kukuha kami ng ng bunga, sasakyan namin iyon. Pag may kapirasong plywood, puplorwakin namin iyon. Lalagyan namin ng preno. Pagkatapos, mula taas hanggang baba, magpapasulat na kami. Yun sa loob ng Sabado Linggo. Taong kami kakain tanghalian. Ang uwi na namin, pag narinig na namin yung kampana ng simbahan. Yun ang kampana ng simbahan natin, sabi ng inang ko. At sabi ko rin sa sarili ko, hindi na yun ang tunay na kampana ng Teresa. Pag kumalimbang ang kampana, kahit nasa ang kantuktok ng bundok, tatakbo ka pa uwi. Kasi pag inabutan ka ng alas 6 at sara ng pinto, may parusa ka sa lolo mo. Kaya disiplinado ang mga bata noon, hindi kagaya ngayon. Nagmamano kami, kasi pagkakain naman kami, nakatungo lang. Hindi mo pwedeng usapin yung kalabit mo. Nakatungo ka lang, tapos ititingnan mo kung may nalaglag na butil ng kanin, pupulutin mo yun, ilalagay mo sa plato. Hindi pwedeng may tapon-tapon. Ano po natatandaan nyo na pagkain dati na madalas kinakain talaga sa Teresa? Namin? Opo, kayo po. Ano po yung mga... Sabi ko nga sa mga kabataan ngayon, kung pwede kumain ng nilagang kamuting kahoy, nilagang saging, maski pritong saging. Huwag na yung pritong saging kasi gagamitan nyo ng mantika. Nilagang saging, kamuting kahoy, kamuting bagin, suman. Ahaba ang buhay ninyo. Kasi yun ang mga kinain namin. Kasi kami nung ako'y bata pa, nagdadala kami, nagsusupply kami sa school ng pagkain sa kantin. Walong pera ang pasok namin, panjis. Panjis ng kantin. Kaya ako'y bata pang maliit. Pamamalingkin na ako sa Tanay. Alam mo ba, dala ko noon, isang sakong kamuting kahoy na malaki pa sa akin. 50 kilos iyon. 3,000 saging, tuhugan, asukal, dahon ng saging, kasi kamote, kamuting kahoy. Ayun ang pangunahing binibili namin, pampasok sa eskwelahan. Kaya yung mga kaklase kong, di ko naman nila lahat kasi may mga magulang naman silang nagbibigay ng baon. Yung mga pinagputulan ng saging, sa tuhog, dinadala ko sa school. At sabay-sabay namin kakainin ng mga kaklase ko. Ayun, masaya ang aking kabataan. Yung maisa't mani talaga sa atin po talaga. Oo. Teresa po talaga. Oo. Kasi yung sa mga bundok na ganyan, ang tawag doon, bakal. Magbabakal ka. Halimbawa, pag kagaya ng umulan itong Mayo, pag malalim na ang basa ng tubig sa bundok, pwede ka nang magtanim ng mais. Sa kalapit naman ng mais, mayroong mga puno ng saging,
na hindi mo nababantayan kasi yun, kamuting kahoy, hindi mo nababantayan yun. Iintayin mo na lang pagka-6 na buwan, mag-aali ka na. At saka noon hindi umiikot ang pera. Noon ka bibilhin mo kamuting kahoy, bibili ka lagi, hindi. Basta yun lamang mga niluto sa school, ang bibili ng mga estudyante. Pero kami, pwedeng hingi ng aming kapitbahay. Yung magpalitan, halimbawa, nagtanim kang gulay, sabihin mo, pangkaraniwan naman sa huknaon sa gulay, yung binilad na hipon, damo. O ay ang bayabas naman, napupulot mo lang, maghahalbos ka na. Yun lang sa ordinaryong Dati pagkain. po ba, meron po kayong parang ginagawang inumin or kasi parang narinig-rinig namin na meron daw po dating parang sa malamig kong tawagin pero gawa siya sa pininong kanin or butil ng bigas, parang Hindi, kape yun. yun po yung Yung ginagawa. kape. Oo. Noong araw kasi dito, kung dumating ang magraranda ng kape, 1 beses isang buwan, pati mataasin. Pag naiwan ka ng rasyon ng asin, hihingi ka muna sa kapitbahay mo kasi ang balik niya kasi 1 buwan. Ang nagtitinda naman ng kape na nilalaga galing Batangas, yung ilingguhan. Kasi siya naniningil lang pautang sa kumot kulambo. Kaya may dala siyang kape. Pag naman nawalan ka na ng kapeng nilalaga, magbubuta ka ng bigas, tapos yun ang gagawin kape. Pag nakape mo na iyon, yung bigas na iyong pwede mong kainin. Bukod po doon, ano pa natatandaan dati? Marami kagaya ng gamit sa school. Mapakatibay ng lapis, ganyan na lang ang lapis mo, pwede pa. Ngayon, bumili ka ng 10 pisong lapis, ang araw lang sa isang estudyante. Kasi marupok. Noon matibay. Ang gamit naman namin, ballpen ng araw, Bic. Pag bumili ka ng Bic ballpen, asahan mo na, tapos na school year, may tinta pa. Oo, totoo yun. Ngayon po, ano pong gusto sabihin sa bagong generation ng mga kabataan? Ang gusto kong sabihin sa mga kabataan, mag-aral kayong mabuti kasi kayo ang pag-asa ng bayan ng Teresa. Pag kayo'y naging maunlad, uunlad ang ating komunidad.